Oy, magsitabi kayo! Ma'am, ano pong nangyari dyan? Natagpo ang patay. Wasak ang tiyan. Kinuha din ang puso. Ito ang unang pangyayari dito sa bayan natin Ano po? Parang kilala ko yung lalaking yan. May sinasabi ba kayo, ma'am? Kilala mo ba ang lalaking ito? Hindi po, ma'am. Oh, magsitabi na muna kayo. Kung may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng biktima, ipagbigay alam ninyo para hindi may sarado ang kaso. O kayo, magsiuwi na kayo. Diyos ko, siya yung kasama ni Ma'am Leslie nung isang gabi. Hindi kaya si Ma'am Leslie ang pumatay sa kanya? Sa anong dahilan? Obsession ang tawag sa mga nagmamahal pero hindi sila sinusuklian ng pagmamahal ng isang tao na minsan gagawin ang lahat makuha lang ang gusto at handang pumatay. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa aming mga taga-subaybay, isa na namang kwento na magdudulot ng aral na hindi basta-basta magtiwala sa isang tao kahit kilala mo siya ng ilang taon na, kamag-anak man o kaibigan, hanggang saan matatapos ang paghihirap ng isang biktima ng obsession. Magandang araw, Lisa. Anton, kayo pala yan. Alikay, pumasok kayo sa loob. Naku, ang laki pala ng bahay ng amo mo, Mang Gustin. Oo, tsaka nag-iisa lang naman sa buhay si Ma'am Leslie. Matagal din akong naninilbihan dito. Kaya noong sinabi niya na kailangan niya ng driver at tagalinis ng bahay, agad ako nagpatawag sa probinsya. Mabuti na lang at nagboluntaryo kayo. Opo, wala kasing matinong trabaho si Anton, kaya pinasama ko na. Marunong din naman magmaneho, kaya sakto at hindi na namin kailangan pa maghiwalay. Dito muna mga gamit ninyo ha. Ihahatid ko na lamang kayo sa kwarto ninyo. Ayan na nga pala si Ma'am Leslie. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga naman. So, kayo yung nirecommend ni Mang Gusting sa akin. May tiwala naman ako kay Mang Gusting, kaya sa kanya ako nagpapahanap ng tao. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil alam kong malayo ang biyahe niyo, ay tatanggapin ko na kayo. Pero, hindi kayo pwedeng matulog sa isang bubong. May kwarto sa labas ng bahay para sa maneho. May kwarto sa taas para naman sa katulong. Sige po, naiintindihan po namin, ma'am. May oras at araw para magkasama kayong mag-asawa. May day off din. Pwede kayong umalis, gumala, o umuwi sa inyo. Basta't magpaalam lang. Opo, salamat po, ma'am. Siya nga pala, sa gabi ang trabaho ko, kaya tulog ako sa umaga. At ayoko ng disturbo. Magpapalinis ako ng kwarto kapag sinabi ko. Ayoko ng malilikot ang kamay. Sa tagal ni Mang Gusting sa akin, ay hindi siya nag-interes sa mga gamit ko. Kaya sana, kayo din. Opo, mahirap lang po kami, ma'am, pero hindi po namin gagawin yan. Mabuti naman kung ganon. Mang Gustin, ihatid mo na sila sa kwarto. Pakiayos na lang din ang kwarto ko, Lisa, pagkatapos mo sa ginagawa. Inihatid ni Mang Gustin ang dalawa sa kani-kanilang kwarto, pero hindi nakaligtas kay Lisa ang tingin ni Mang Gustin kay Leslie. Hindi tingin ng pag-aalala ng isang anak, kundi ibang tingin. Inalis ni Lisa ang isiping iyon, agad na sumunod kay Mang Gustin. Inuna niyang inihatid si Anton sa kwarto nito. Malapit lang sa labas ng hardin. Tinahak nila ang daan papunta doon. Maya-maya pa napansin ni Lisa na may ibinubulong si Mang Gustin kay Anton. Alagaan mo ang mga alaga namin. Maraming masasamang tao sa paligid, ha? Mang Gustin, ano ho yun? Wala. May sinabi lang ako kay Anton. Tara na, Iha. Ihatid na din kita para makapagsimula ka na magtrabaho. Sige ho, Mang Gustin, bawal po ba akong pumunta kay Anton? Hindi naman.
Pero bawal ka din naman magtagal doon. Ang bili ni Ma'am Leslie, kailangan kung trabaho, trabaho lang. Naiintindihan ko po. Pupunta na lang naman po ako sa kanya kapag may kailangan ako. Mabuti naman kung ganun. Pasensya na kayo ha, iha. Yun talaga ang rules ni Ma'am Leslie dito. Naiintindihan ko po yun, Mang Gustin. Pasensya na po sa pagtatanong. Dito ang kwarto mo. Sundan mo lang ang daan na yan. Diyan mo makikita ang kwarto ni Leslie. Huwag na huwag ka magtatagal dahil maya-maya lang ay papasok na si Ma'am sa kwarto niya. Opo, Mang Gustin. Ilalagay ko lang itong gamit at papunta na ako sa kwarto ni Ma'am Leslie. Sige. Maiwan na kita. Marami pa akong gagawin. Sige ho. Pagkatapos ilagay ni Lisa ang kanyang mga gamit, agad siyang lumabas ng kwarto patungo sa kwarto ni Leslie nang makasalubong ito galing sa banyo. Basa pa ang buhok at agad naman siyang napahinto. Nang akmang papasok na ito sa kwarto, napansin ni Leslie si Lisa. Tinitingnan niya ito. Ma'am Leslie, lilinisan ko lang sana yung kwarto po ninyo. Hindi ba nasabi ni Mang Gustin sa iyo na kapag nandito ako sa kwarto, ayokong may maglilinis dito? Nasabi niya po sa akin, ma'am. Pasensya na po, hindi ko naman po alam na nandito po kayo sa banyo. Sabi kasi ni Mang Gustin na kailangan ko nang linisan ang kwarto niyo bago kayo makabalik. Hayaan mo muna akong makapagbihis. Pagkatapos, saka ka maglinis dito sa loob. Opo, salamat po ma'am. Pasensya na po ulit. Titingnan ko muna ang trabaho niyo. Kailangan kumbinsin niyo ako sa mga ginagawa niyo. Lahat po gagawin ko ma'am para ipakita sa inyo na kaya ko at tatagal ako dito. Well, tingnan natin kung makakatagal ka nga. Mag-antay ka dyan sa labas. Ngumiti si Lisa kay Leslie. Ngunit inirapan lamang siya nito at isinara ang pintuan. Habang naghihintay si Lisa kay Leslie, inikot niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang larawan ng mga magulang nito at si Leslie. Kaya nasigurado niyang unika iha lang ito dahil maliban kay Mang Gustin, wala na siyang nakitang ibang picture na may kasamang ibang tao. Napangiti siya. Nang magbukas ang pinto, lumabas si Leslie. Agad siyang inutusan na linisin ang buong kwarto. Nagpaalam naman siya at nagsimula ng maglinis ng kwarto ni Leslie. Grabe, ang laki ng kwarto ni Ma'am Leslie. Tapos nag-iisa lang siya. Sa bagay, mukha namang alagang-alaga ni Mang Gustin si Ma'am. Teka, si Mang Gustin to Saka si Leslie. Ganun pala talaga sila ka-close. Para na silang mag-ama. Pero, bakit kaya ganun na lang ang tingin ni Mang Gustin kay Leslie? Ewan. Baka guni-guni ko lang yun. Tahimik na pinagpatuloy ni Leslie ang kanyang trabaho. Lumipas ang buong araw. Magagabi na nang matapos sa pagtatrabaho si Lisa. Wala siyang sinayang na oras para ipakita kay Leslie na karapat dapat siyang maging isang katulong. Napamangha naman si Leslie sa linis ng bahay. May niluto na at nakapaglaban na din si Lisa ng mga damit. Sa kabuuan ng buong bahay ay aakalain mong 10 ang katulong. Napabili mo ko, Lisa. Salamat ho. Maliban sa pagiging katulong, ano pa ang naging trabaho mo? Wala na ho, ma'am. Hindi ka ba nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi po ako nakapagtapos, ma'am. Mahirap lang po kasi kami. Saka po, maaga po akong nakapag-asawa. Ayan. Kasi nagmamadali kayo mag-asawa. Kaya wala pa kayo napapatunayan sa mga sarili nyo. Ewan ko ba? Ako? Masaya ako. Nagtatrabaho para mabili ko lahat ng luho. At hindi ako nagmamadaling mag-asawa. Mawalang galang na po, ma'am. Pero iba-iba po tayo ng desisyon sa buhay. At nakapag-desisyon ako na mag-asawa ng maaga.
Nang sa ganun po, kung sakali man ay magkaanak kami ng maaga, ay may kanlungan sa pagtanda. Oh, bakit? May mga anak na ba kayo? Wala pa po, ma'am, pero sana biyayaan na kami. Well, buhay niyo naman yan. Sige na, pakitawag na lang si Anton. Kailangan ko siya para ipagmaneho ako. At kailangan ko nang umalis. Mula sa labas ay tinawag ni Lisa si Anton. Sinabi niya na ipagmamaneho niya ang kanilang amo. Nilinisan saglit ni Anton ang sasakyan. Saka siya pumasok sa loob para dalhin ang gamit ni Leslie. Bago sila tuluyang umalis, nginitian ni Anton ang asawa. Ngunit sinagot niya lang ito ng mapait na ngiti dahil nakatatak pa din sa isipan niya ang kanilang pag-uusap ni Leslie. Habang nasa biyahe, napansin ni Anton na pabalik-balik lang ang daan nila. Iniikot-ikot lang nila ang daan, kaya naman naglakas loob na siyang tanungin kung saan sila pupunta. Ma'am, saan po ba tayo pupunta? Mag-drive ka lang. Pero ma'am, kanina pa tayo paikot-ikot dito sa daan. May hinihintay lang ako. Ganun po ba? Sandali. Diyan. Itabi mo dyan. Hintayin mo ko dito. Magtatagal po ba kayo, ma'am? Depende sa oras na kukunin ng customer. At kung magkano ang offer niya sa akin. Offer po, ma'am? Bakit ba ang dami mong tanong? Alam mo, bagay nga kayo mag-asawa. Pareho kayong palatanong. Pasensya na po. Hintayin mo ako dito. Sige po, ma'am. Maghihintay po ako. Ano kayo nangyari dun? Yun na yata yung kasama ni Ma'am Leslie. Ano gagawin nila sa hotel? Naku, si Ma'am Leslie. Well, mukha namang mabait yung kasama niya. Gwapo at matipuno. Bagay sila. Maganda naman si Ma'am. Boyfriend niya kaya yun? Ba ako nangingialam sa kanila? Driver lang naman ako. Sa kahihintay ni Anton kay Leslie, inabot na siya ng 3 oras pero hindi pa din lumalabas sa motel. Pati na ang lalaking kasama nito, hindi pa rin lumalabas. Ayaw naman ni Anton na iwan ito dahil baka kung ano ang mangyari. Saka nangako siyang maghihintay. Maya-maya pa tinamaan siya ng antok kaya nakatulog siya sa sasakyan. Sunod-sunod na ang katok ng kanyang naririnig nang pagmulat niya ng mga mata nakita niya si Leslie. Magkasalubong ang kilay kaya agad niya itong binuksan. Ano bang ginagawa mo? At ang tagal mo buksan ang pinto. Pasensya na po, ma'am. Nakatulog po ako Sige na, sige na. Alis na tayo. Masusunod po. Oh, hindi mo ba ako titigilan sa kakatingin mo? Oho? Alam ko ang tinatakbo ng isip mo, Anton. At kung ano man ang nasa isip mo, yon ang trabaho ko. Magkano kailangan mo para manahimik ka? Oho? Baka gusto mo. Katawan ko na lang ang kapalit para itikom mo ang bibig mo. Ma'am, sandali lang ho. May asawa na ako Malalaman ba ni Lisa kung hindi ka magsusumbong? Pero ma'am, Wala nang pero-pero. Ika-cancel kong appointment ko ngayon para mapagbigyan kita. ma'am, teka, nagdadrive ho ako Baka may Tayo makakita lang sa ang atin. nakakakita sa labas ng sasakyan. Pero, hindi nila tayo makikita dito. Ma'am, sigurado ho kayo? Hindi ka magsisisi. Alam ko naman ito ang gusto ng mga lalaki. Hindi ba? Alin ho? Ma'am, nire-respeto ko po kayo. Pati po ang asawa ko. Pero, bakit hindi kita matanggihan, ma'am? Pinapatawa mo ko. Well, Ma'am, yun ang gusto ko sa mga lalaki. teka ho. Basta siguraduhin mo na walang makakaalam ng trabaho ko.
Nagkakaintindihan ba tayo? Mama, marunong po ako magtago ng sekreto. Walang nagawa si Anton dahil hindi niya matanggihan ang dalaga. Aminin niya man maganda ito, maputi, at lahat ng katangian ng babae nandito na. Nawala sa isip niya ang pinakamamahal niyang asawa dahil nalunod siya sa ipinakitang husay ni Leslie. At ang nangyari nga, ang kapusukan nila sa loob mismo ng sasakyan. Samantala, sa kabilang dako naman, lubha ang pag-aalala ni Lisa. Pasado 3:00 na kasi ng madaling araw, hindi pa nakakauwi si Anton. Alam niyang wala pa ito sa kwarto nito dahil wala din ang sasakyan na pinagmamaneho ni Anton. Doon na lang siguro ako sa labas maghihintay. Teka, si Mang Gustin ba yun? Anong ginagawa niya dyan? Ba't parang may hinihintay? Sino kayang hinihintay niya? Ah, andyan na pala sila. Teka, tama bang nakikita ko? Napapangiti si Mang Gustin habang nakatingin kay Leslie? Oh, hindi Lisa. Baka kung ano-ano lang iniisip mo. Sana, nagkamali lang ako. Mahal? Bakit di ka pa natutulog? Oh, Anton. Hinihintay ko kasi kayo. Ano ka ba naman? Kaya ko na ang sarili ko. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo eh. Alam mo namang hindi ako sanay na umaalis ka at hindi ko alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam? Nagpa-drive sa akin si Ma'am Leslie. Kailangan ko siyang ihatid at hintayin dahil yun ang trabaho ko bilang driver. Sandali, mahal. Ano na naman? Wala ka bang napapansin kay Mang Gustin? Tingnan mo siya oh. Kanina ko pa siya nakikita sa labasan na parang may hinihintay at ngayon nangunguha siya ng mga halaman na hindi ko alam kung anong klaseng halaman yan. Hay nako, wag mo nang pakikialaman ang mga tao dito. Wala namang ginagawa sa'yo. Iba kasi yung kutob ko, mahal. Iyan ka na naman sa mga kutob mo eh. Kulang-kulang ka sa pahinga. Ang dami mong trabaho kanina kaya magpahinga ka na. Sige na nga, mahal. Taka, mahal. May problema ba? Bakit ayaw mong pahalik sa akin? Hindi naman sa ganun. Pagod lang ako. Amoy pawis. Hindi ka naman ganyan eh. Dati kahit pagod ko sa trabaho, hindi mo ko kinakalimutan halikan. Nagtatampo na naman ang asawa ko. O siya, halika nga dito. Sige na, pumasok ka na. Kailangan natin magtiis na hindi magkasama. Tinalikuran ni Anton ang asawa bago pa man pumasok sa loob si Lisa. Muli niyang tiningnan ang kinatatayuan ni Mang Gustin at nakita na itong nakangiti, nakatingin sa kawalan. Bigla siyang kinilabutan. Kinabukasan ay nakahanda na si Lisa para sa isang araw na naman niyang trabaho sa bahay ni Leslie. Buong araw ang ginugol ni Lisa sa paglilinis dahil ang amo niyang si Leslie. Si Anton naman ay parehong tulog din kaya natapos ni Lisa ang gawaing bahay. Wala siyang kasama hanggang sumapit ang dilim. Narinig ni Lisa ang ingay ng mga aso sa labas kaya naman nagmadali siyang lumabas. Ngunit bago pa man siya makalabas, nabunggo niya si Leslie na nagmamadaling pumasok sa loob. Ma'am Leslie, bakit ho kayo hinihingal? May nangyari po ba? Wala naman. Para po kayo nakakita ng multo. Saan ba kayo galing? Diyan lang sa labasan. Hindi ho kita nakitang lumabas kanina. Ay nako naman, Lisa. Hindi naman siguro buong oras nakatingin ka sa pintuan? Pero kasi ma'am, kanina pa ako dito. Hindi ka ba pumunta ng kusina? Pumunta po dahil nilinisan ko ang loob ng refrigerator. Ayun naman pala eh. Kaya siguro hindi mo ako nakitang lumabas. Sigurado ho kayo, ma'am. Ay bakit naman ako magsisinungaling? Tsaka, bakit mo tanong ka ng tanong?
Dinaig mo pa mga magulang ko sa kakakatanong mo. Pasensya na po, ma'am. Nag-aalala po ako sa inyo. Ilugar mo ang pag-alala mo, Lisa. Alalahanin mo. Katulong lang kita. Asya, sige na. At kailangan ko na maligo. Ano bang nangyari doon? May sara ko na nga lang ang pinto. Si Anton ba yun? Teka, anong ginagawa niya dyan sa labas ng bahay? Parang may kinakausap. Pero wala namang tao. Mapuntahan ko nga. Si Mang Gustin? Ano ba namang bit-bit niya? Isang pulang tela? Siya kaya ang kausap ni Anton? Pero wala siya kanina sa harap ni Anton. Ay, nagugulahan na ako sa nangyayari. Hindi na lamang lumapit si Lisa sa asawa. Pumasok na ito sa loob dahil na din sa takot niya kay Mang Gustin. Kakaiba kasi ang galaw nito na tila ba may pinaplano. Maya-maya pa nakatulog din agad si Lisa dahil na rin sa pagod. Kinabukasan, maaga siyang nagising at lumabas ng bahay para sana puntahan ng kanyang asawa. Ngunit nakita niya si Mang Gustin. May dalang isang basket kaya agad niya itong sinundan. Alam kong kanina mo pa ako sinusundan, Iha. Anong kailangan mo? Wala ho, Mang Gustin. May sadya sana ako kay Anton pero nakita po kita. Pasensya na ho. Ayos lang. Ano ho yung ginagawa ninyo? Eto ba? Pampalakas ng loob ito, Lisa. Ginagamit ko ito para proteksyonan ang pamilya ko. Proteksyonan para saan po? Hindi niyo pa ba alam ang lugar na ito? Madaming nagkalat na hindi natin kauri. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ito ang oras para alamin natin o alamin mo ang ibang bagay. Maglinis ka na lang ng bahay habang tulog si Ma'am Leslie. Pero po kailangan ko pong malaman ang sinasabi ninyo. Bakit? Anong karapatan mong malaman? Huwag matigas ang ulo, Lisa. Sundin mo ang sinasabi ko. Nagulat si Lisa sa inasta ni Mang Gustin. Tila ba nagalit ito, kaya naman hindi niya na kinulit pa. Nagsimula ng magtrabaho. Kinagabihan, sa parehong araw din yun, muling nakarinig si Lisa ng malakas na alulong ng mga aso na tila ba naghahanap ng pagkain. Iba ang pagtahol ng mga ito kumpara sa normal na aso. Agad siyang napabangon nang makita niya ang isang nilalang dumaan sa kanyang bintana. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay, ngunit ang nakita niya ay si Anton, nakaupo sa kubo. Nang makalapit si Lisa napansin niya ang pulang marka nito sa liig. Anong nangyari dyan, Anton? Saan? Dyan sa leeg mo. Parang may marka. Nakipag-away ka ba? Ha? Hindi tsaka wala ito. Anong wala? Halatang halata na nga yung pamumula sa leeg mo . Ano ba talaga yan? Wala nga yan, ba't makulit mo? May tinatago ka ba sa akin? Ang tinatago? Wala Napapraning ka na ba? Tigilan mo ko, Anton. Alam kong nagsisinungaling ka. Hindi nga ako nagsisinungaling. Bahala ka nga. Di ba sinabihan na kita? Huwag kang maglalabas ng bahay tuwing gabi. Bakit naman? Hindi naman ako lumalabas ng gate. Andito pa rin ako sa loob. Basta, huwag kang lalabas ng bahay. Teka, ano bang nangyayari sa'yo, Anton? Sinabi ko nang wala, di ba? Hindi ka naman dating ganyan . Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Pumasok ka na sa loob. Yun ang maganda mong magagawa. Ano bang nangyayari doon? Si Mang Gustin yun . Napapadalas na siyang nasa hardin. Nakangiti. Pero iba ang nararamdaman ko sa mga ngiting yun. Tila ba may gagawing masama.
Ay, nahihirapan na akong ganito ang weird na mga tao. Pati ang asawa ko, ang hirap kausapin. Ano kayang nangyayari sa bahay na to? Kailangan kong alamin. Palagay ko, may mga bagay akong dapat na malaman. Madami nang napapansin si Lisa pero kailangan niya maging maingat. Lalo pa ng mga oras na yun, may napapansin din siya sa kanyang asawa. Pagsapit ng umaga ay akala ni Lisa ay tulog na si Anton at si Leslie. Ngunit may narinig siyang nagtatawanan at naghaharutan sa may kusina. Hindi siya pwedeng magkamali dahil kilala niya ang boses ng mga ito. Pero bago pa man siya pumunta sa kusina, nahagip na ng mata niya sa bintana si Mang Gustin na matalim ang tingin sa kusina kung saan naririnig niya ang asawa niya at si Leslie. Oh, mahal. Gising ka na pala. Anong ginagawa niyo? Ito kasi si ma'am. Kukuha ako ng tubig. Nagkasalubong kami. Hindi ko naman alam na nandito siya kaya sobrang takot ako kaya muntik na mabasag yung baso. Pero bakit kayo nagtatawanan? Yun na. Ang pangit daw ng mukha ko kung magagalit ako, sabi ni Ma'am Leslie. Ganun ba? Oo naman, Lisa. O paano? Iiwan ko muna kayo at mamaya pang gabi trabaho ko. Kailangan ko pang matulog. Anton, ayusin mo yung sasakyan mamaya at mayaman ang kliyente ko. Opo, ma'am. Kumain ka na ba ng almusal? Busog pa ako eh. Talaga? Mukhang busog ka nga eh. Ano? Umamin ka nga sa akin. May dapat ba akong malaman tungkol sa inyo ni Ma'am Leslie? Anong pinagsasabi mo? Napapadalas na yung alis niyo tuwing gabi. Saan ba kayo pumupunta? Trabaho, syempre. Ano ka ba? Gabi ang trabaho niya, kaya lagi kaming umaalis. Hinahatid ko lang si Ma'am Leslie sa trabaho. Sa labas na ako naghihintay. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung saan nagtatrabaho si Ma'am Leslie? Wala ako sa posisyon para sabihin kung ano man ang ginagawa ni Ma'am Leslie gabi-gabi. Ha? Talaga lang ha? Baka naman kasi ikaw ang tinatrabaho niya. Ito ba iniisip mo, Lisa? Ang lalim ng imagination mo, ha? Hindi mo ako masisisi. Dahil ang laki ng pinagbago mo. Hindi mo ako sinisigawan noon. Pero ngayon, ang dali lang sa'yo na sigawan ako. Dahil walang kwenta ang mga sinasabi mo. Nagtatrabaho ka ng maayos para sa pamilya natin. Naiintindihan mo ba yun? Saan ka pupunta? Papasok na ng kwarto. Magpapahinga. Kung ganyan lagi ang ibubungad mo sa akin, wag muna tayo mag-usap. Hindi makapaniwala si Lisa sa inasta ni Anton. Kilala niya ang kanyang asawa. May takot ito sa kanya. Isang gabi, nakapagdesisyon si Lisa na obserbahan ang kanyang asawa. Hindi siya nagpakita at maraang tiningnan ang asawa. Mula sa likod ng puno na kanyang kinatatayuan, natigilan siya nang makitang seryoso ang pag-uusap ni Anton at ni Mang Gustin. Ano balita, Anton? Wala pa din ang target. Paano wala? Kasama palagi yun ni Leslie tuwing gabi. Mailap yung bodyguard, Mang Gustin. Galo ba? Sige. Siguraduhin mong walang ibang makakaalam ng sekreto ni Leslie at mga ginagawa niya tuwing gabi. Ikaw lang at ako. Sisiguraduhin ko po, Mang Gustin. Alam mo na kung anong gagawin mo, Anton. Hindi ba? Opo, Mang Gustin. Alam ko na po. Ano yun? May tao ba dyan? Narinig mo ba yun, Anton? Ho? Naku, baka alaga lang po yan ni Ma'am Leslie. Sige na. Magpahinga ka na. Kaya kung tatawagan ka ni Ma'am Leslie, magpapahatid ulit siya. Muntik na ako dun. Pero ano yung pinag-uusapan nila? Hindi ko sila maintindihan. Pero tinitiyak ko, may hindi magandang mangyayari. Lalo pa at involve ang asawa ko. Hindi ako pwedeng tumunganga lang at hihintayin lumala pa ang pag-uugali ni Anton.
Kailangan kong malaman kung anong transaksyon nilang tatlo. Nakahanda na si Lisa sa mga posibleng mangyari. Kaya nang makita niya si Leslie na nagmamadaling lumabas ng kwarto, nakadamit ito na kulang na lang ay kita na ang kaluluwa at tahimik niya itong sinundan. Nakita niya ang pagsakay nito sa minamaneo ni Anton. Kaya hindi na siya nagdalawang isipan na sundan ang mga ito. Sakay ng tricycle. Sinabi niya dito na sundan ang sasakyan sa unahan. Hindi naman malakas ang takbo ni Anton, kaya nasundan ito ni Lisa. Sa isang motel, nakita niyang huminto ang sasakyan ni na Anton. Lumabas si Leslie, sinalubong ang isang lalaki at sabay itong pumasok sa loob. Sino naman kaya ang lalaking yun? Anong gagawin nila sa loob ng motel? Kailangan ko muna maghintay ng ilang oras para malaman ko anong gagawin nila. Pero kung motel ang papasukan nila, alam ko na kung anong mangyayari sa loob. Ay, naguguluhan na ako. Ano ba talaga ang sekreto niyo? Siya nga yung kasama ni Ma'am Leslie. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Ma'am Leslie kayang pumatay sa kanya. Pero bakit? Sa anong dahilan? Excuse me lang po, ma'am. Daraan lang po kami. Pasensya na po, ma'am. Mag-iingat kayo sa paligid nyo. Madami nang siraulo ngayon at nantitrip. Baka mapag-initan pa kayo. Sige po, ma'am. Hindi naman po ako lumalabas ng bahay. Basta pag may nakita kayong kakaiba o kahina-hinalang tao, huwag kayong matakot na tumawag sa amin. Sa kasong ito, hindi ito pangkaraniwan. Ito ng ikatlong biktima at tinitiyak naming aswang ang gumawa nito. Tiningnan ni Lisa ang bangkay. Takot ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Gusto niyang magsalita pero wala siyang sapat na ebidensya para paratangan si Leslie. Hindi niya alam ang totoong nangyari. Maya-maya pa'y nakaramdam siya na may tao sa kanyang likod. Kilalang kilala niya ang amoy na iyon. Kaya agad siyang napatingin sa likod at hindi nga siya nagkamali. Si Mang Gustin. Nakita mo na ba? Nakatatakot, hindi ba? Kaya mag-iingat kayo. Mang Gustin, ano pong ginagawa niyo dito? Galing ako sa kapatid ko. Pauwi na sana ako nang makita kong nagkukumpulan ng mga tao at nakita kita. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Napadaan lang din po ako. May binili kasi ako eh. Delikadong maglakad mag-isa sa dilim ngayon. Kaya dapat umaga pa lang, nabili mo na ang mga kailangan mo. Maaga pa naman po. Oo nga, ang tinutukoy ko lang, huwag kang magpapagabi. Kilala niyo po ba yung lalaking yun? Sino? Yung pinatay? Opo. Kilalang adik yun dito sa lugar. Kaya sigurado na pagtripan. O baka may naging kaaway. Pero Mang Gustin, naniniwala po ba kayo sa aswang? Oo naman. Nakakita ka na ba? Hindi pa naman po, pero hindi po ako naniniwala sa mga aswang. Basta sabi mo lang yan kasi hindi mo pa nakikita. Siguro nga po. Umuwi ka na. Hindi po ba kayo sasabay, Mang Gustin? Di ba pauwi na din po kayo? Mamaya-maya na lang, may kakausapin muna ako. Sige po, baka hinahanap na din ako ni Ma'am Leslie at baka magalit pa yun. Iba ang pakiramdam ni Lisa kay Mang Gustin. Ngunit sa kabila noon ay nagtatalo ang kanyang isipan. Umuwi siya sa bahay ni Leslie at mula sa labas ng pintuan, dinig na dinig niya ang mga halakhak ng kanyang asawa at ni Leslie. Nakaramdam ng pagseselos si Lisa nang madatna ng asawa at ang kanyang amo na masayang kumakain. Napahinto ang mga ito sa pagkain at tiningnan siya na parang gulat na gulat. Nakakadistorbo ba ako sa inyo? Mahal, halika, kumain ka muna. Hindi na. Mukhang masaya naman ang pinagsasaluhan ninyo. Teka sandali, mahal.
Ano ba? Bitawan mo nga ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Bigla ka na lang aalis, bigla ka magagalit. Napakabastos ang ginagawa mo. Sa harapan pa talaga ni Ma'am Leslie, magkakaganyan ka? Hindi ka ba nahihiya? Mahihiya? Hindi ba't kayo dapat mahiya? Anton, ang laki ng pinagbago mo. At palagi ko na lang kayo nakikita ni Ma'am Leslie sa ganyang sitwasyon. Wala kaming ginagawang masama. Inaasahan mong maniniwala ako sa sinasabi mong wala. Kulang na nga lang maghalikan kayo sa harapan ko na parang may ginagawa na kayo. Lisa, ano ba? Bitawan mo ko! Anton! Oras na malaman ko na may namamagitan sa inyo ni Ma'am Leslie. Patawarin ako ng Diyos! Isipin mo ang gusto mong isipin. Talaga! Basta huwag kayo magpapahuli sa akin. Ewan ko sa'yo, Lisa. You're so paranoid! Driver ako pero marunong ako mag-Ingles! Siguro nga, dahil mag-isa ka lang dito sa bahay, kaya ganyan na lang at takbo ng isip mo! Hindi ako tanga, Anton! Kaya wag na wag mo akong gagawing tanga! Tumakbo si Lisa papunta sa kanyang kwarto. Narinig niya ang paghabol ng kanyang asawa. Pero hindi niya na ito pinakinggan. Masama ang loob niya dahil sa nakita niya sa mga inasta ni Anton. Lumipas ang ilang araw. Hindi pa muling kinakausap ni Lisa ang asawa. Samantala, nagkaroon naman ng balakid sa pakikipag-ugnayan ni Lisa kay Leslie. Nagtrabaho si Lisa na walang iniisip na iba, ngunit isang araw. Mangustin, Ikaw pala, Iha. Tapos ka na ba sa mga gawaing bahay? opo, nakita po kasi kita dito. Ano po yung ginagawa niyo? Wala naman. Di ba kay Ma'am Leslie po yan? Papaanong napunta sa'yo? Ito ba? Opo, saka bakit parang may dugo? Naglilinis lang, Lisa. Madumi na kasi. Bakit po kayong naglilinis niyan? Pumunta si Ma'am Leslie kagabi dito. Nahihiya naman daw siyang ipalinis sa'yo. Gawa na nagkaroon daw kayo ng pagtatalo, kaya sa akin na pinalinis. Ganun po ba? Galit ka ba kay Ma'am Leslie? Hindi naman po. Siguro may kaunting pagtatampo lang. Alam naman niya na may asawa na si Anton. Kaya dapat kahit irespeto na lang sana niyang pagsasama namin. Mabait naman si Ma'am Leslie. Mangustin, gaano na po katagal kayo magkakilala ni Ma'am? Hindi pa pinapanganak yan si Ma'am Leslie. Andito na ako. Matagal na akong katiwala ng yumao niyang mga magulang. Ganun po katagal? Oo, ayan bang pakialam mo? May katulong din sila dito dati. Ako naman dito'y taga-alaga ng hardin at isang katiwala nila. Hindi po ba kayo nag-asawa? Hindi. May nagustuhan naman akong babae. Tulad niyo, umiibig din ako. Pero alam ko na hindi niya ako kailanman magugustuhan. Ano pong ibig niyong sabihin? Bata pa ang babaeng yun. Nasa 30 ang agwat naming dalawa. Bakit hindi niyo po subukan na ligawan? Hindi ako papasa dun. Pero alam mo ko anong ginagawa ko sa mga lalaking umaali-alikid sa kanya. Ano ho? Pinapatay ko. Po? Joke lang. Mangustin naman. Kinakabahan naman ako sa inyo eh. Masyado ka kasing seryoso. Ano ka ba? Pilit na nagtatapang-tapangan si Lisa kahit sa loob-loob niya natatakot siya sa mga sinasabi ni Mangustin. Hindi pa man niya ito nakitang nagbiro dahil palagi itong seryoso. Lumipas ang ilang araw, naisipan ni Lisa na makipagbati kay Anton. Ilang araw na din kasi silang hindi nag-uusap na mag-asawa dahil sa nangyari nung nakaraan. Ay, ang pangit naman kasi kung magkaaway pa kami. Tapos nasa isang bahay lang din naman. Wala naman sigurong masama kung makikipagbati na ako sa kanya. Kung talagang may nagawa naman ako sa aksyon ko, siguro nga ay kasalanan ko. Tama. Ay. Teka, sa kwarto ni Antonio nanggagaling yung ungol na yun.
Talagang nakabukas pa ang pintuan. Ano ba? Nag-iiniti ako. Ang bango naman, Leslie. Di ba sabi ko sa'yo? Ako na akong tawagin ni Leslie. Kahit darling na lang. Darling. Mga walang hiya kayo! Lisa! Hayop ka! Niloko mo ko! At talagang sa amo pa natin! Lisa, sandali. Magbibis lang ako. Lisa, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag! Narinig at nakita ko lahat! Kaya hindi ko na kaya pang pakinggan lahat ng kasinungalingan mo! At ikaw, babae ka! Hindi ka na talaga nadala sa pagpatay mo sa mga lalaki mo! Pati ba naman ang asawa ko? Anong sinabi mo? Wala akong pinatay! Napakasinungaling mo! Mamamatay tao ka na nga! Sinungaling ka pa! Hindi ko alam ang sinasabi mo, Lisa! Oo! Nagkasala ako nang pumatol ako sa asawa mo! Pero hindi ko kayang pumatay! Hayop ka! Ano yun? Nagka-amnesia ka? O sadyang ayaw mo lang aminin ang krimen na ginawa mo? Wala nga akong pinatay! Ano bang problema mo? Ha? Hindi mo ba naaalala ang huli mong lalaki? Nung pumasok ka sa motel, kasama ang isang lalaki ng Webes ng gabi. Sinusundan mo ba ako? Sinusundan ko kung ano ang ginagawa niyo ng asawa ko. Pero hindi ko akalain na may ibang lalaki pang involved dito. Oy, ano naman ngayon? Patay na ang lalaking yon! Ano? Talagang nagmamaang-maangan ka pa. Hindi mo na lang aminin sa amin na ikaw ang pumatay sa lalaking yon. Hindi ako ang pumatay sa lalaking yon. Ano ba? Halika dito! Bitiwan mo si Leslie! Isa ka pa! Huwag kang makakalapit sa akin! Lisa, ano ba? Talagang masasaktan ka! Hindi ka lang makati! Mamamatay tao ka pa! Isa pa! Ilabas ang tapa mo! Mainit ang tensyon ng dalawa. Walang makapipigil sa kanila. Sinubukang yakapin ni Anton ang asawa, ngunit itinulak lamang siya nito at patuloy lang sa pagpunit ng damit ni Leslie. Samantala, si Leslie naman, hawak-hawak ang kanyang mukha at dahil sa takot na baka madungisan ang kuko ni Lisa, hindi na nagpaawat pa ang babae. Kamuntikan niya nang makalbo si Leslie sa galit. Maya-maya pa'y nahinto ang kanilang pag-aaway. Isang malakas na kalabog ng pintuan ang kanilang narinig. Bumuhad sa harapan nila si Gustin na may dalang latigo at nakangiti. Tama na ang ginagawa ninyo. Hindi ba kayo nahihiya? Naririnig pa kayo ng ibang kapitbahay at sasabihin, isa kayo sa pumatay sa mga lalaking nawawala dito sa lugar natin. Gustin, Tahan na, Leslie. Huwag kang mag-alala. Pag-uusapan natin ang latang ito. Lisa, alam kong galit ka ngayon, pero kailangan mo din silang pakinggan kung bakit ginagawa nila ang pagtataksil na yon. ang sakit ng ginawa nila sa akin. Paano ko sila mapapatawad? Halika dito, Ma'am Leslie. Magsalita ka na. Lahat ng pagkakamali mo. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Alam kong malaking kasalanan ko sa iyo, Lisa. Natukso lang ako. Natukso kami ng asawa mo. Hindi ko sinasadya pero nangyari. Hindi mo sinasadya, pero nangyari. Anong klaseng rason yan? Patawarin mo ako, Lisa. Yung tungkol sa mga lalaking sinasabi mo kasama o namatay, wala akong alam doon. Nagtatrabaho ko bilang GRO. Ibang-iba lalaki na nakakasalamuha ko. Iba't ibang lalaki na nakakagalaw sa akin.
Pero wala akong magawa dahil yun ang trabaho ko. Bakit mo pinili ang ganyang klaseng trabaho, Leslie? Wala akong pinag-aralan. Wala. Bata pa lang ako. Rebelde na ako sa mga magulang ko. Mayaman sila. May kaya pero hindi nila nakikita ang halaga ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya kong higitan ang yaman nila na hindi umaasa sa kanila. Hanggang ngayon, hindi ko ginagalaw ang pera ng mga magulang ko dahil gusto kong paghirapan ng pera na ginagamit ko. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng katawan mo? Ganyan ka ba ka-pride na kahit patay na ang mga magulang mo, para lang may mapatunayan ka? Anong klaseng pag-iisip yan? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero itong mga naabot ko, hindi ko mararating to kung hindi dahil sa trabaho ko. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Kaladkaring babae! Alam ko yon. At hindi ako magagalit kung tawagin mo ako ng iba sa ganyang paraan dahil totoo. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa'yo o maawa. Kasi alam mo, hindi naman kailangan maging pokpok para lang may mapatunayan. Ako nga na hindi nakapagtapos. Mas pipiliin kong maging katulong kaysa pagpilahan ng mga lalaki ang katawan ko. Iba-iba tayo ng pananaw, Lisa. Siguro nga, kinaiinggitan kita kaya nagawa kong patulan si Anton. Pero maniwala ka, Lisa. Hindi ako ang pumatay sa mga lalaki na kasalamuha ko. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ko alam. Wala ka bang nakakasalamuhang lalaki na pinagbabantaan ka? Baka nagalit sa'yo at ang kanyang ganti ay ang mga lalaking naging customer mo. Wala naman ako naalalang may lalaking galit sa akin, Lisa. Tulungan mo ko. Ayoko makulong dahil lang sa mga bintang. Ma'am Leslie, Alam kong malaking kasalanan ko sa'yo. Pero please, magstay ka dito. Nakikiusap ako sa'yo, Lisa. Please. sige na. Tutulungan kita. Pero ipangako mo sa akin na hindi mo na aakitin ulit si Anton. Kung hindi, babalatan na talaga kita ng buhay. Pangako, natatakot lang akong mapagbintangan. Malaki ng kasalanan ko sa'yo. At ayoko nang dagdagan pa. Mabuti naman kung ganun. Katulong mo lang ako, pero hindi mo kami pag-aari. Matapos ang confession na yun, naging panatag na ang loob ni Lisa. Naniwala siya sa sinabi ni Leslie at nararamdaman niyang isa lang din itong biktima. Kinagabihan, pinatawag ang mga tao sa kanilang bayan. Nanguna si Mang Gustin na pumunta doon dahil alam naman ni Lisa ang trabaho ni Leslie. Kaya nagpasya siyang siya na lang muna ang pupunta sa barangay para makinig sa pagtitipon. Sumama siya kay Mang Gustin kahit nagtataka siya kung ano ang dala ni Mang Gustin. Sinawalang bahala na lamang niya ito. Ang gusto niya lang makatulong sa mga mamamayan. Pinatawag ko kayo rito dahil sunod-sunod na ang patayan sa ating lugar. Hindi na ito pangkaraniwan. Dahil walang sino mang tao ang pumapatay ng halos balatan ng buong katawan ng mga biktima. Maging alerto tayong lahat. Dahil hindi natin alam kung sino-sino ang mga kalaban at kung sino ang kakampi. Kapitan, naniniwala po akong aswang ang pumatay sa mga ito. Paano mo naman nasabi, Mang Gusting? Isipin ninyo ang bangkay ng mga biktima. Wasak na at kinuha ang lamang loob. Aswang lang ang maaaring gumawa nito. Kaya ito, nagdala ako ng ibang pangontra para sa mga aswang. Kung ganon,
mas lalo tayong mababahala dahil wala tayong panlaban sa mga aswang. Kapitana, matagal na po akong may nakasalamuhang aswang. Alam ko po ang mga kahinaan ng mga ito. Kaya kung papayag kayo, voluntaryo ako mag-aalbularyo dito sa ating bayan. Sigurado ho kayo, Mang Gusting? Napag-isipan ko na po ito ng 10 beses. Kaya nga po ako nag-aalok. At desidido po ako. Gusto ko rin po makatulong sa ibang tao. Para na din po sa ikatatahimik ng lahat. Ayoko pong tumungangan na lamang habang may mga taong umiiyak at nagmamakaawang tulungan sila. So anong dapat nating gawin? Ngayon, itong iniaalay ko sa inyo, mga halaman na pangontra sa mga aswang, kailangan ninyong dalhin kung saan man kayo pupunta. Sisimulan ko ang ritual bago sumikat ang araw bukas. Sasama kami. Hindi na kailangan. Hintayin nyo na lamang ako dito bukas bago sumikat ang araw. At makapagsimula akong magritual, agad akong pupunta dito para ibalita sa inyo ang nalaman ko. Kayo pong bahala, Mang Gusting. Susundin naman ang lahat ng sinabi mo. Maraming salamat sa pagtitiwala sa aking kapitan. Walang anuman yon. Trabaho kong maglingkod sa bayan at ilayo sila sa kapahamakan. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, marami ang kinuha ni Mang Gustin at ni Lisa. Saka silang naglakad patungo sa barangay. Tulad ng kanilang inaasahan, nandun na nga ang mga tao't naghihintay sa kanila at ang kapitan sa kanilang lugar. Umupo sila sa isang gilid. Ayaw niyang mangialam sa pagsasalita. Muling inimpisahan ni Mang Gustin ang ritual matapos siya'y agad na lumapit si kapitan. Alam ko na, Ang alin, Mang Gusting? nandito sa bayan natin ang aswang. Nagpapanggap siya bilang tao para makapangbiktima. Ano? Ay sino naman kaya yun? Hindi ko makita ang muka. Sa ritual ko hindi makita at maninag ang muka. Babae ba? Lalaki? Hindi matukoy ng ritual kung ito'y babae o lalaki. Paano natin malalaman kung taga dito nga ang aswang na yan kung wala namang impormasyon na makapagpapatunay? Madami ang tinutukoy sa ritual at nakasisiguro akong taga rito lang ang aswang na yan. Kapitan! Kapitan! Oh, Totoy! Anong nangyari at bakit hinihingal ka? Kapitan, may bangkay po ako nakita sa kabilang kalsada. Wasak po ang dibdib. Ano? Nasaan? Doon po sa kabilang kanto. Ay nako, puntahan na natin, Mang Gusting. Samahan niyo po ako. Pinuntan nga nila ang sinabi ng batang lalaki. At totoo nga ang nakita nila. Isang bangkay ng lalaki ang wasak ang dibdib. May mga kalmot ang nakita nila. Tumawag din sila ng otoridad para malaman ang nangyari. Nagpipigil si Lisa na maduwal sa nakita. Alam nilang hindi pangkaraniwan ang taong gagawa noon. Ilang araw pa ang lumipas. Simula ng krimen, patuloy ang pagre-ritual ni Mang Gustin kasama ang taong bayan. Sisimulan nila tuwing madaling araw matatapos ng 7:00 ng umaga hanggang isang araw. Ano ba nagulungan ito? Ha? Ikaw! Aswang ka! Ano? Hindi ko lamang sinasabi mo. Nagmamaang-maangang ka pa? Nakita kita kagabi. Kasama ng lalaking pinatay. Kayo ang huling magkasama bago siya namatay. Hindi ko lamang sinasabi niyo. Wala akong pinatay. Sinungaling! Patayin siya! Siya ay isang aswang. Lahat ng mga lalaking nakakasalamuhan niya, pinapatay niya. Sunugin niyo yung aswang na yan! Hindi! Patayin! Kasalanan niyo siya! Wala akong kasalanan! Patay ka! Kaya ko na rin kayo. Sandali! Sandali! Magusting! Ano alam mo din to? Tayang amo mo ang aswang. Nagkakamali kayo ng paratang sa kanya. Balinaw ang nakikita, Mang Gusting. At siya ang huling kasama ng lalaki na natagpo ang walang buhay.
Matagal na akong naninilbihan dito. Alam ninyo ang isa akong albularyo. Kung totoo man ang paratang ninyo sa kanya, dapat noon pa lang, pinaalis na ako ni Ma'am Leslie dahil takot ang mga aswang sa mga albularyo. Pero paano mo may papaliwanag ang nangyayari sa bayan na to at ang nakikita sa amo mo? Pinaliliwanag ko na nga, Kapitana. Magtiwala kayo sa akin. Magtiwala kayo sa kakayahan ko sa ritual. Malapit na nating makuha ang gustisya. Kunting tiis na lang. Siguraduhin mo lang, Mang Gusting! Kilala niyo na ako. Matagal na ako naglilingkod sa inyo. Hindi ko hayang saktan ang aking alaga. Bueno, sa ngayon, wala pa naman kaming sapat na ebidensya para magpatunay na siya nga ang aswang. Pero Mang Gusting, gawin natin ang lahat para mahuli ang kriminal na yon at bumalik na sa dating kapayapaan sa ating bayan. Makakaasa ka, Kapitan. Bukas ay kailangan uli natin ang ritual bago sumikat ang araw. Oh, Mahalaga! tara na kayo mga kasama. Ipaubayan na lang muna natin kay Mang Gusting ang lahat. Sige na, magsiuwi na kayo. Salamat! Mahalaga ang ritual! Nakahinga ng maluwag si Agustin, Leslie at Lisa nang tumalikod na ang mga tao at nagsimula ng maglakad pa uwi. Kitang-kita pa din ang kabang nararamdaman ni Leslie dahil sa mga paratang sa kanya. Lumingo naman sa kanya si Agustin at hindi nakaligtas sa mga mata ni Lisa. Ang matalim na tingin ni Agustin kay Leslie. Iba ang tingin, hindi bilang anak o amo, kundi tingin ng may pagnanasa. Pagkalipas ng isang araw, hindi na muna lumabas si Leslie. Natakot siya na baka kuyugin siya ng mga tao. Ipinipilit ang bintang sa kanya ang krimen na hindi niya naman ginawa. Samantala, isang gabi, habang isinasarado ni Lisa ang gate sa labasan, nakita niya si Anton. Sa bandang kanan, nakita niya naman si Mang Gustin. Kitang-kita ni Lisa kung paano nanginginig si Anton. Nang makalapit na si Mang Gustin dito, naglakad ang dalawa patungo sa hardin. Anton, ginagawa mo ba na maayos ang trabaho mo? Opo, Mang Gustin. Mabuti kung gano'n. Mang Gustin, nahihirapan na ako. Pagmamay-ari kita, Anton. Kaya wala kang ibang gagawin. Kundi sundin ang lahat ng iniuutos ko sa'yo. Naiintindihan mo? Ayaw nang ganito. Pakiusap. Wala ka nang magagawa. Tulungan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Ano bang gusto mong gawin ka? Ang mabura ang lahat nang umangkin kay Leslie. Meron pang 3, Anton. 3 na lang ang pumupunta kay Leslie at siya magiging malaya na sa trabaho. Malaya na para sa akin. Ipararanas ko sa kanila ang walang katapusang paghihiganti. Bakit mo ginagawa ito sa akin, Mang Gustin? Bakit akong ginagamit mo para sa kahiyupan mo? Ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal ko kay Leslie! Kinaumagahan, bali-balita na naman ang pagpatay sa 2 lalaki. Sa gitna ng kanilang pagtitipon, napansin ni Lisa ang kakaibang kilos ni Mang Gustin. Sa halip na pagtuunan niya ng pansin ay naging alerto ito sa sasabihin ng kapitan. Hindi na tamang nangyayari sa bayang ito. Kailangan nang mapatay ang aswang na yan! Pero Kapitana, hindi po natin kilala ang mga aswang na yan. At kung sino nga ba ang totoong aswang? Bakit sa akin ka nakatingin, Lisa? Hindi ho, Mang Gustin. Huwag na huwag mo akong pagtutudahan. Dahil ang mga aswang ay hindi magsasakripisyo para maging isang albularyo para sa kaligtasan ninyo. Wala akong sinasabing ganyan. Pero yun ang ipinapakita ng iyong mga mata. Teka, bakit ho kayo natatamaan? May dapat ba kaming malaman? Wala. Bakit?
Meron ba talaga dapat? Huwag ho kayong kabahan, Mang Gustin. Dahil kung wala kayong ginagawang masama, hindi kayo matatakot. Hindi ko nagugustuhan ang tabas ng tila mo, Iha. Mang Gustin, kahit ano pa mang sabihin mo, wala pa din po akong pinupuntos sa sinasabi ko. Tama na yan. Hindi ito ang tamang oras para mag-away kayo. Nagtipon-tipon tayo para mahuli na yung aswang o yung kriminal na yan. Hindi para magbangayan kayo. Pasensya na po, Kapitana. O bueno, may naisip na kaming paraan. Ano ho yun? Magsasagawa tayo ng search party para hanapin ang aswang. Kailangan ko ng maraming tao, hindi lamang isa o dalawa. Sasama ako para mapatunayan at malinis ang sarili ko. Mabuti. Sino pa ang gustong sumama? Kami! Ako! Sama din! ko kayo, Kapitana! Ako din! Hanapin po natin ang aswang. Ako Ayan, din! Lorin! Ako na! Kailangan natin ng sandata. Kapag marami tayo, mahihirapan ng aswang na isa-isahin tayo. Bukas, gaganapin ang search party. Kaya maghanda kayong lahat. At ikaw, Iha, hindi ka ba sasama? Susubukan ko pong sumama, pero hindi po ako mangangako. Naiintindihan namin. Matalim ang tingin ni Mang Gustin kay Lisa. Isang tingin na may pagbababala. Ngunit hindi natinag si Lisa. Nasisiguro niyang may itinatago si Mang Gustin at yun ang kailangan niyang malaman pagkalipas ng ilang araw. Natuloy ang isinasagawa nilang search party kung saan gaganapin sa kanilang barangay. Patawarin mo ko, Lisa. Ano bang nangyayari sa'yo, Anton? Naku, ang taas ng lagnat mo! Huwag ka munang tumayo. Hindi ka pa magaling. Gusto kita makausap. Teka, kung hindi mo pa kaya, huwag mo munang ipilit, Anton. Kailangan makita at makausap ngayon. Dahil kung hindi, baka hindi mo na ako makausap kahit kailan. Malapit ng araw na yun. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Lisa, umalis na kayo. Bago pa maging huli ang lahat. Bago pa kita masaktan. Hindi kami aalis dito. Ano ba nangyayari, Anton? Iligtas mo ang sarili mo, Lisa. Mahal na mahal kita. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano bang nangyayari? Hindi ko gusto gawin ito, Lisa. Ang alin, Anton? Pinilit niya ako. Pinilit niya ako. Binigyan ako ng inumin. Nung nakita niya kaming magkasama ni Leslie, lahat plinano niya. Blinakmail niya ako. Teka, wala akong maintindihan, Anton. Ano bang pinagsasabi mo? Simula nung pinainom niya ako ng gamot, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Kusa ko na lang nararamdaman ang uhaw at pananabik. Lisa, delikado siyang tao. Kaya umalis na kayo! Sino ba ang tinutukoy mo, Anton? Lisa, kapag sumapit ang gabi, hindi ko makukontrol ang sarili ko. Hindi kita makikilala, lalo na pag sumapit ang kabilugan ng buwan. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na sa bahay na to. Hindi kita iiwan, Anton. Dito lang ako. Sino ba ang gumawa sa'yo nito? Sino? Kumusta ang pasyente? Uminom ka na ba ng gamot, Anton? Mang Gustin, hindi ka ba sumama kina Kapitana? Di ba may pagtitipon ngayon? Galing na ako doon. Pero may bumulong sa akin na umuwi ng bahay. Mahalaga yata ang pag-uusapan ninyo. Nahuli na ba ako? Anong... inaalagaan ko lang ang asawa ko. Hindi ka naman siguro, Dr. Lisa. At lalong hindi ka albularyo para gumamot sa mga taong may sakit. Trabaho kong alagaan ang asawa ko. Mukha kasing iba na ang nag-aalaga sa'yo. Alam mo, Lisa, hindi ko alam kung sinasadya mo magparinig sa akin. Wala po akong intensyon na gawin yon. Kung pinagdududahan mo ko na may ginagawang masama, itigil mo na.
Kayo lang ang gumagawa ng paraan para pagdudahan ko kayo, Mang Gustin. Bakit ba? May ginagawa ka ba talaga? Ayoko makipagtalo sa'yo. Kailangan ng uminom ni Anton ng gamot para gumaling siya. Sandali, anong klase bang gamot ang pinapainom mo sa kanya? Eto ba? Herbal lang to. Para gumaling si Anton. Kasi may lagnat siya, di ba? Akin na po yan. Ako na magpapainom sa kanya. Dahil ako ang albularyo. Hindi, ako po ang asawa. Kaya obligasyon ko na painumin ng gamot ang asawa ko. Huwag na kayong magtalo. Akin ang gamot ko. Mahal, Nahihirapan na ako. mahal ito na. Anong nangyayari sa kanya? Nawalan siya ng malay tao. Pero gigising din siya mamaya. Huwag kang mag-alala. Matalim ang titig ni Lisa kay Mang Gustin habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na walang malay. Inayos niya ang kama nito at umalis na. Wala din sa labas si Mang Gustin. Hindi pa siya kumbinsido sa pinaggagawa ni Mang Gustin. Naniniwala pa rin si Lisa na may iba itong ginagawa. Lumipas pa ang gabi. Nakarinig si Lisa ng kaluskos mula sa labas. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo sa harapan ni Mang Gustin. Tila ba may ginagawa itong ritual. Nakataas ang kamay nito at may binibigas na salita na hindi maintindihan. Anton, isa na lang. Isa na lang at wala lang titingin pa kay Leslie. Gawin mo na ang trabaho mo. Tapos na ang lahat ng paghihirap mo. Ayoko na. Hindi mo pwedeng sawayin. Dahil ako ang amo mo. Diyos ko, anong ginagawa niya sa asawa ko? Kailangan malaman ni Ma'am Leslie. Lahat ng nalalaman ko. Pupuntahan ko na si Ma'am Leslie. Ma'am Leslie! Oh, Lisa. Gabi na. Saan ka galing? Kailangan po nating magtago. Ano? Bakit? Hindi ko po kayang ipaliwanag, ma'am. Pero mukhang alam ko na kung sino ang pumapatay ng mga customer mo. Sino? Saka ko na po ipapaliwanag. Kailangan na po nating iligtas sa mga sarili natin. Ano yun? Dito tayo, Ma'am Leslie! Mababalahibo! Mataas ang talinat ang kanyang dugo! Anton, tumigil ka! Ayos lang yan! Sila lang yan! Mang Gustin! Ako nga, iha. Si Anton na tinatawag mo? Itong aswang na to! Siya nga! Hayop ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Walang hiya ka! Aray! Antay! Ako to! Ang asawa mo! Hindi ka niya kilala, Lisa! At ako lang ang paniniwalaan ni Anton! Wala kang puso! Demonyo ka! Demonyo nga ako! Walang hiya ako! At lahat ang ginagawa ko dahil kay Leslie! Ginagamit ko si Anton para sa kaligayahan ko! Pinaiinom ko siya ng gamot ng pagiging aswang! Anong kasalanan ng asawa ko? Para ganituhin mo siya? Anong kasalanan namin sa'yo? Bata pa lamang si Leslie. Minahal ko na siya, Lisa. Minahal ko siya. Hindi bilang anak. At hindi bilang isang amo. Kundi bilang isang babae. Alam ko hindi niya ako kayang mahalin. Dahil malayo ang agwat namin sa isa't isa. Binigyan ko siya ng magandang buhay. Sila ng pamilya nila. Anong ibig mong sabihin, Mang Gustin? Pinili kong manilbihan sa'yo, Leslie. Para lamang makasama kita. Ibinenta ko ang lahat ng ari-arian ko. Para ipamana ng mga magulang mo sa'yo. Hindi kita maintindihan. Ako ang dahilan ng pagyaman ng pamilya mo. Para lang mabigyan ka ng kinabukasan. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang buhay mo. Nagrebelde ka at ayaw mo tumanggap ng pera galing sa kanila.
Sa kagustuhan mong masunod ang lahat ng gusto mo. Belenta mo pati ang katawan mo. At yun ang hindi ko matanggap. Na yung babaeng minahal ko. Kung sino na lang na lalaki ang umaangkel. Kaya pinaghandaan ko ang araw na ito. Ginamit ko si Anton para paslangin ang mga lalaki mo. At wala lang ibang makinabang sa'yo kundi ako lang! Hindi magiging tayo! Dahil napakalayo ng agot mo sa akin! Bakit, Leslie? Sumama ka sa akin. Magpakalayo-layo tayo. Bubuo tayo ng sarili pamilya. Masayang pamilya. Nababaliw ka na! Bakit hindi mo kakayabalin? Dahil baliw ka! Gumamit ka ng ibang tao para pumatay! Para ano? Para sabihing malinis ka? Mas masahol ka pa sa hayop! Ginagawa ko lang ang lahat ng yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo, Leslie! Kung talagang mahal mo ako, nakikiusap ako sa'yo! Itigil mo na to! Sige. Basta, ipangako mo lang sa akin. Magsasama tayo bilang isang pamilya. Sa akin ka lang dapat, ha? Sa akin ka lang dapat. Karapatan kong pumili ng lalaking mamahalin ko. Karapatan kong maghanap ng lalaking tunay na magpapaligaya sa akin. At hindi ko nakakita ang sarili ko sa'yo! Karapatan? Wala kang karapatan! Dahil ako, binigay ko ang buhay ko sa'yo. Pinagsilbihan kita. Lahat ng meron ako nawala dahil sa'yo! Akin ka lang at walang ibang makakakita sa'yo kundi ako lang. Lahat ng meron ka ay akin lang. Napaka-selfish mo! Sarili mo lang iniisip mo! Paano naman ako? Paano kaligayahan ko? Magiging maligaya ka naman sa buhay ko, Leslie. Sundin mo lang ang gusto ko. Hindi! Hindi ako sasama sa'yo! Kung Hindi! ganon, kailangan nang mawala ng mga taong nakapaligid sa'yo! Anton! Patayin mo na ang asawa mo! Anton! Tumigil ka! Bakit sa akin ka lumalapit? Ako ang may kontrol sa'yo! Sa akin ka dapat makinig! Sinabi ko na tumigil ka! Anong nangyayari? Bakit hindi ka na makontrol? Tumakbo na kayo! Tumakbo na! Sumama na kayo sa amin! Sumama na kayo sa amin! Susunod ako, Leslie! Ingatan mo ang sarili mo! Ma'am Leslie! Dito! Halika! Hawakan mo ang kamay ko! Sakit ng paa ko! Ma'am Leslie! Kailangan mo pong tumayo, Ma'am Leslie! Tara na! Sila ka ng kasalanan ko sa Elisa. Pwede naman akong hayaang patayin. Nakaswang na yan. Pinalaki ako ng magulang ko na huwag magtanim ng sama ng loob. Na kahit sino, kaya nakikiusap ako, Ma'am Leslie. Subukan niyo na tumayo. Tara na! Sobrang sakit ng paa ko, Lisa. Hawakan niyo po ako, Ma'am Leslie. Aalahin ko po kayo. Tara na! Doon tayo sa may hardin. Baka sakaling may mga pakontra ang mga aswang. Tara na po! Hindi ko maiyak mga paa ko. Humawa ka pong mabuti, Ma'am. Tara na! Dali! Susubukan kong ilangan ang paa ko. Lisa, ano yun? Andito na yata ang aswang. Dito ka lang sa likod ko. Huwag mo siyang harapin, Lisa. Mapanganib ang aswang. Baka kung anong mangyari sa'yo. Dito ka lang. Hindi, kaya ko ang sarili ko. Diyan ka lang. Hindi niyo ako matatakasan! Ako ang harapin mo! Itong saya! Akala niyo ba mapapatumba niyo ko? Sa ganyan-ganyan lang. Tinawag niyo ang kaluluwa kong nananahimik ng ilang dekada ng nakararaan. Ngayon, sabitin niyo ang ganti ko! Lisa! Bitawan mo siya! Ma'am Leslie! Diyos ko,
lang ako. Ikaw, Huwag ka nang lumapit sa kanya! hindi ko hayaang mapahamak ka dahil sa pagtatanggol sa akin. Hindi natin siya kaya! Mas lalong hindi mo kaya mag-isa na makipaglaban sa hayop na yan, sa aswang na yan. Diyos ko! Ayos ka lang ba, Ma'am Leslie? Nakahanda na akong mamatay! Huwag mong sabihin yan. Aalis tayo dito ng ligtas. Naintindihan mo? Hoy, aswang! Akong harapin mo! Di ba akong kailangan mo? Ako ang kailangan mo! Kunin mo ako! Sariwang gusto kong kainin. Mahina na ako. Hindi ko na siya kaya kontrolin. Leslie, sandali lang buhay ko. Ipakikita ko sa'yo pagmamahal ko. Na mahal kita, Leslie. Agustin! Patayin mo siya, Lisa. Basahin mo ang nakasulat sa diary. Sunugin mo ang anting-anting. At yung amo, ibuhos mo sa aswang na to. Ano ho? Bilisan mo na. Makapangyari ng anting-anting na yan. Wala ng oras. Dali! Opo, sige! Sinunod ni Lisa ang sinabi ni Mang Agustin. Binasa niya muna ang diary at nakasulat doon na kailangan niya munang sunugin ang anting-anting. Ginawa nga ni Lisa ito matapos niyang masunog ang anting-anting. Kinuha niyang abo at ibinuhos sa aswang. Sumigaw ang aswang dahil sa sobrang init at maya-maya pa'y nagliyab na ang katawan nito. Napayakap naman si Leslie kay Lisa dahil na rin sa takot. Patayin niyo na ako. Pero Mang Agustin, Hindi na din ako mananatili sa mundong ito. Nakikiusap ako. Patayin niyo na ako. Sinira ko ang buhay ninyo. Kaya patayin niyo ako. may panahon pa para magbago. Hindi ko alam kung paano magsisimulang magbago. Kaya Lisa, patayin mo na ako. Malaki ang kasalanan ko. Ganon din kay Leslie. Nagsisisiya ko ang lahat. Bilang kabayaran, ipapaubaya ko sa itaas ang aking kaluluwa. Masakit man sa loob ni Lisa ay ginawa niya ang kahilingan ni Mang Agustin. Pinatay niya ito sa pamamagitan ng isang patalim. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mang Agustin at tuluyan na itong nawalan ng buhay. Napaluhod si Lisa sa lupa. Hinawakan ang asawa niyang walang buhay. Saka siya niyakap ni Leslie ng mahigpit. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, niyakap nila ang isa't isa. Nagpasalamat din ang kapitan ng kanilang barangay sa kanilang natuklasan. Sa bahay ni Leslie, nakita nila ang dalawang taong wala ng buhay at napag-alaman nila ang buong katotohanan. Humingi din ng tawad ang mga tao dahil sa pagbibintang nila kay Leslie. Dahil sa kabutiang loob ni Leslie, napatawad naman niya ang mga ito. Kasunod doon, umalis na sa trabaho si Leslie bilang GRO. Napag-usapan nila ni Lisa na magtayo ng sariling negosyo upang hindi na kailangan pang ibenta ni Leslie ang kanyang katawan para kumita ng pera. Masakit man isipin ang mga nangyari sa kanila, ngunit naging daan ito para maging matatag ang kalooban nilang dalawa. Hindi din nila inalis ang larawan ni Agustin sa dingding dahil yun ang nagpapatunay na kahit gaano pa ninyo kakilala ang isang tao, kung pagmamahal ang naging ibabaw o obsession ay walang makapipigil dito na gumawa ng karahasan, masunod lamang ang kanyang kalokohan. Dahil kung ibibigay ang lahat, wala kang ititira sa sarili. Hindi lang isa o dalawa ang may masisirang buhay, kundi lahat ng taong nakapaligid sa iyo.